Usapang Robert Bolick tayo ngayon. May mga balita na di daw siya masaya sa NLEX. Totoo ba talaga yun? O plano lang ba yun para makakuha ng mas magandang deal? Alamin natin. So, ang balita, di daw kontento si Robert Bolick sa NLEX. At gusto niya daw manalo ng championship, o baka naman diskarte lang yun ni Berto para mapilitan ang NLEX na i-trade siya sa mas malakas na team. Alam niyo naman si Berto, star player yan. Gusto niya laging nananalo. Kaya yung pagiging di kontento niya, parang mensahe. Sinasabi niya, handa na akong manalo, pero hindi ako maghihintay ng matagal. Ngayon, ano kaya ang nasa isip ng NLEX talaga? Sa isang banda, may star player sila na kayang buhatin ang team. Sa kabilang banda pa rin, baka magiging problema na siya sa team at team chemistry. Yung sinabi ni Coach Jong Wichiko na work in progress, ang relasyon nila, parang senyales na mahirap ang sitwasyon. Kailangan nilang balansihin ang pagpapanatili kay Bolick at ang pagpapanatili dapat ng magandang team dynamic. Pero, heto ang mas nakakaintriga, yung mga posibleng trade sa susunod na linggo o buwan siguro. Ang NLEX na nasa umbrella ng MVP Group ay hindi basta-basta bibitawan si Bolick. Gusto nila ng malaking kapalit kung sakali man. Pwedeng multiplayer deal, draft picks, o kombinasyon ng dalawa. Isipin nyo, ay trade ng NLEX si Bolick para sa isang magaling na veterano, o sa isang batang prospect, at future draft picks. Medyo malaki iyon para sa team nila. O kaya, pananatilihin nila si Bolick sa team ng NLEX, hoping na maayos ang relasyon nila at makabuo ng contender team. Pero, ano naman ang nasa isip ng MVP Group? Kilala rin sila katulad ng SMC Group sa mga strategic moves, sa pagbuo ng malalakas na teams. Lalo na kung pera lang din naman pinag-usapan ay meron sila, hindi sila takot gumawa ng malalaking desisyon. Kung ramdam nila na totoo ang di pagkontento ni Berto, baka willing silang mag-explore ng trade options. Alam nila kung paano timbangin ang risks factors at rewards, ang posibilidad na makabuo ng contender team sa mga susunod na panahon, dahil inspirado sila sa pagkapanalo ng crown team ng MVP Group na TNT. Sabi ng NLEX Management, si Robert ay mahalagang asset. Pinag-aaralan namin ang lahat ng options para sa ikabubuti ng team. At sabi rin ng MVP Group Executive, lagi kaming naghahanap ng paraan para palakasin ang teams namin. Kung may magandang opportunity, pag-iisipan namin. Hindi lang ito tungkol sa basketball. Tungkol din ito sa pera, pangarap ng mga players, kasiyahan nila, at mga strategic moves na nagbibigay ng interesadong bagay sa PBA. Si Robert Bolick ay parang naglalaro ng high-stakes game, at mukhang may planadong diskarte. Makukuha niya ba ang championship na gusto niya sa paglipat sa ibang team sa lalong madaling panahon? Makukuha ba ng NLEX ang trade na gusto nila kung ayaw na talaga ni Bolick sa team? At gagawa ba ang MVP Group ng move na babago sa kanilang team sa mga susunod na panahon? Abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Basta alam natin mapupunta rin yan sa trade sa tingin ko lang, or kung mamalasin si Roberto pwede rin baka matulad siya kay Mikey Williams. Anyway, pa-click naman ng likes para makatulong kayo sa akin at ganun din ang subscribe button. Ito ang simula ng drama ni Bolick, tignan natin sa mga susunod ng araw o buwan. Ihahatid ko sa inyo ang mga iba pang updates dito. So hanggang sa muli kita ulit tayo.